of Carmel, called to share its spirituality and tradition. We are pilgrims and prophets of today's generation. We'll make the world a better place to live in. We are the sons and daughters of Carmel. Running our veins is the blood of Elijah. Till the ends of our lives, we serve you faithfully. We'll fight for freedom, justice, peace, and love. Carmel is the wellspring of our hopes and dreams. She's always there to give us strength and inspiration. Carmel is the wellspring of our hopes and dreams. With Our Lady of Mount Carmel, our life is always full of meaning. We are the sons and daughters of Carmel, like the prophets of old and of great saints. There will always within us an empty space for Christ, the Holy Spirit and communion with one another. Carmel is the wellspring of our hopes and dreams. She's always there to give us strength and inspiration. Carmel is the wellspring of our hopes and dreams. With Our Lady of Mount Carmel, our life is always full of meaning. With Our Lady of Mount Carmel, our life is always full of meaning.
pagkakaisa, ngayong panahong puno ng biyaya. O ating pasalamatan ang Ama na sa atin ay lumikha, kaisa ni San Miguel at mga mahabang taong paglalakbay, kasama si San Miguel na umakay. Bayang naglilingkod, hinuhubog at sumasamba tungo sa 300 taong biyaya. Mayroong sigla, kapayapaan, ang alay sa ating bawat kapwa, magpupuri at sasamba sa Diyos, Haring dakila. Kawang gawa paghubog, devotion at pagsamba, iwan ang panahon ng dakilang saya. O ating pasalamatan ang Ama na sa atin ay lumikha, kaisa ni San Miguel at mga anghel ay habang taong paglalakbay, kasama si San Miguel nang maakay. Bayang naglilingkod, hinuhubog at sumasamba tungo sa 300 taong biyaya. Ating ipagdiwang ang Jubileo, maganap ang lahat, mayumong bayan. Habang taong paglalakbay, kasama si San Miguel nang maakay. Bayang naglilingkod, hinuhubog at sumasamba tungo sa 300 taong biyaya. Mahabang taong paglalakbay, Kasama si San Miguel nang maakay. bayang naglilingkod, hinuhubog at sumasamba tungo sa 300 taong biyaya. Bayang naglilingkod, hinuhubog at sumasamba Tungo sa 300 taon. sa 300 tungo sa 300 taong biyaya. Tayo po'y magsitayo para sa pagpasok ng replika na St. Titus Brahma.
Tayo po'y magsiupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-22 ng Setyembre, ikatlong araw ng nobenaryo sa karangalan ni San Miguel Arcangel. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang pasasalamat kahilingan ng ating mga tagapagtaguyod kasama ang kanilang pamilya. Pasasalamat ng Hermandad ng Piesta 2023 sa pangunguna ng Commission on Social Action, Waminal Achievers Academy Incorporated, St. Paul University at San Miguel, Catholic Women's League, Rotary Club of Metro San Miguel, ang Samibul Water District, Knights of Columbus, Komite sa mga gawaing pagkakawang gawa, Komisyon ng Liturhiya, Hermandad del Santissimo Nombre del Niño Jesus, care of Sister Menchi Texon, Ministry of Altar Servers, care of Brother Don Carl Carlos, Lectors and Commentators Ministry, care of Sister Melanie Texon, ang bumubuo ng Bukluran ng Biklat, care of Sister Shirley Libunao, Bukluran ng Labne, care of Sister Wilma Aguilar, China Bank San Miguel, care of Sister Aurora Tiston, Adorasyon Nocturna Filipina, care of Brother Alfredo Aquino. Pasasalamat ni na Jojo, Josie Texon at pamilya, Hermine at Remy Aquino at pamilya, Nelson, Maura at Joanna Marie Cabitana, ang pamilya Restua, Ligon, Garcia, Libunao at Valentino, Gloria, Arnold, Richard, Roland, Elaine, Tricia, Maria Christine, Mark, Monalyn, Morgan, Miles, Matthew at Godofredo Ramon at pamilya, Dante de la Cruz at pamilya, Virgie Gonzalez Texon at pamilya, Rodolfo Jr. at Dina Nazar, Itang Pineda at pamilya, Mark, Jeneline at Majen Arlene Makatalad, Engineer Phil at Maria Magdalena Ramos, Mr. and Mrs. Emmanuel Jessica Dantis at pamilya, Ampi, Reddy at Monchi Libunao, Lydia, Rolando, Maria Andrea, Ricardo, Jeffrey Santos, mga anak at mga apo, Adelia Santos, Chris, Beth Castillo at pamilya, ang Team for Peace, care of Consihal King Texon, Ginoong at Ginang Joseph Yamson at pamilya, Nene Payawal at pamilya, Rig Zeni Santos at pamilya, Erin's Catering Services. Pasasalamat sa pagsapit ng kaarawan ni Pia Francia Garcia. Sa mabilis, sa natatanging kahilingan ni na Jeffrey, Erica at Gab Hernandez, Eric at Ge Miral, Eldrick at Jimwell Trucking, Manny, Glenda at Gwen Aure, Nilo, Gemma at Regina Marichico, Beverly Protasio, sa mabilis na pagaling ni Pe Valencia. Sa kapayapaan ng kaluluwa ni Maureen Bailon Magtalas, Cristina Calmona, Rosa Florencio Ruel Berhel de Dios, Vicente Mercedes Parumog, Adorasyon Susana Miguela Francisco, Juanito Malang Senior at Junior, Silvino Senior at Junior, Trinidad Diosdado Angelito, Leonora Angelita at Eduardo, John, Laura, Julio at Valeriano, Victoria, Alfredo, Simplicio, Anacorita, Marita, Josie, Pedro, Florentina, Roberto, Feliciano, Benigna at Roger, Amando Jr. at Ronald Libunao, Maria Blanca Javier Safra, Mirna Evangelista Abad, Miguel at Lucy Lopez, Antonino Sr. at Josepina Collado, Felisa Maximo Juan at Joseph Villamor, Lilian Kaliwag, Jesusa Padilla Sr., John Joseph Borja, Esperanza Rodora Musa, Lourdes at Ambrosio Texon, Bayani Gamboa, Rogelio Vidal,
Teresa Divina Manuel Aguilar Sr. Isama pa rin natin ang pasasalamat ni Manny Benaventura, Edna Cerudo, Shine Joy Cerudo, Akis Manicar Pengson, Ogie Billy Balcruz, Josie Buwan, Connie Gatmaitan, Glenda Bismonte, Attorney Marcelo at Mrs. Sining Pineda, ang pamilya ni na Aquiles at Pasita Biola, Eleanor Justin Biola at pamilya, Kapitan Joseph at Lloyda Pascual, Dani at Nora Manalastas, Ani Ablasa at pamilya, Ate Grace Payawal at pamilya, Engineer Tini Solatan, former Mayor Ivy Mendez Coronel, Jen Hukaban at pamilya, Rizali Tanyesa at pamilya, G and JL Hukaban Fish Broker, Beth Melvin Maynard Bermudez, Bobby at Maria Graciana Alejandro, Engineer Roland at Engineer Deo Waminal, Kapitana Jocelyn Ligon, Erlinda Ronald Julius Maria Graciela at RJ Waminal, Linda Fernandez, Gladys Pelayo, Army Pascual at pamilya, Ronnie at Bam Rora, Sisters of St. Paul University at San Miguel, Bulacan, Susan Cruz. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Francisco, Julia at Angelito Salvador at Rolando Waminal, sa natatanging kahilingan ni Eliza Kyra C. Irabagon, isama pa rin natin ang pasasalamat ng mga bumubuo ng Rotary Club of San Miguel de Mayumo, Rotarian Irene D., Rotarian Dolor Babas, Seni Babas, Nelia Cruz, Mila K. Benaventura, Elsa Roque, Annabel Gadi, Melis Santos, Linda Fernandez, Josepina Castañeda, Beth Pascual, Baby Jacinto, Josie Barilla, Aileen Mendehar, Baby Pagala, Baby De Belen, Mila Flor Serrano, Joseph Biola, Emeng Taruk, Danny Sarmiento, Edgy King, Perry Dimla, Joey Caparas, Rudy Sebastian, Marcelo Legaspi, Mar Aduro, Aurora Tiston, Margaret Galvez, at nina Ani Ablasa, Eddie Ablasa, Josie Buwan, Christine Buwan, Jocelyn Roque at Gelly Hugueta. Salamat po. Sama pa rin natin ang kagalingan ni Abelina Flores.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw na ng ating pagsisiyam sa karangalan ng ating patron, San Miguel Arcangel. Mapalad din po tayo ngayong araw na ito sapagkat tayo dinalaw ng relikya ng isang santo, isang karmelitang santo, si Saint Titus Brandsma. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel at mga tao. Para mo ng awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit na mga lingkod mong anghel sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Heso Kristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan, ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuliksa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko, ang pag-iisip, at di kumikilala sa katotohanan, mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masihan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan
at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Hiyamang diyan ka tinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig. Dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip, tugon. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak, tugon. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di katapat na matakot, ang tao man ay yumaman. Lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan, tugon. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuog ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan, tugon. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kamukha ng sinabi ko sa inyo kanina, tayo ngayon ay nasa 3 araw na ng ating pagsasyam sa karangalan ng ating patron, San Miguel Arcangel. At ganun din, sabi ko nga sa inyo kanina, mapalad tayo sapagkat tayo ngayon ay dinalaw ng relikya ng isang banal, ng isang santo, isang karmelitang santo, si Saint Titus Brandsma. Hingin natin ang panalangin ng mga banal na tayo rin ay makatugon sa panawagan sa atin ng ating Panginoong Diyos na maging ganap, maging mga banal. Sa ating pagninilay po, ngayong araw na ito, sino ba sa atin ang may mga kaibigan? Meron po ba? Sinong wala? Ang lungkot naman ng buhay kung wala. Aminin natin, isa sa mga magagandang karanasan natin bilang tao ay yung magkaroon tayo ng mga kaibigan. Bagamat meron tayong mga kakilala, pero iba yung tinuturing natin na malapit sa atin, iba yung tinuturing natin na mga kaibigan. At kasama sa pag-unlad natin bilang isang tao, no? Hindi nga lang bilang isang tao, minsan it is also through the influence of our friends. Sa impluensya ng ating mga kaibigan na siguro naging parte, naging bahagi tayo ng mga samayang pangreliyoso, no? Kaya nga napakalaki ng influence ng ating mga kaibigan, ng ating mga dabarkads, mga kabarkada. No? Alam niyo po, sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan, no, di ba sabi sa atin, Jesus is traveling, no, he's journeying, nagpapahayag ng mabuting balita, nagtuturo about the kingdom of God, tungkol sa paghahari ng Diyos. But Jesus is not alone. Hindi po siya nag-iisa. He is traveling, naglalakbay, meron po siyang mga kasama. Andyan yung 12 alagad. But there are also other persons na sumama sa paglalakbay na ito. Yung mga taong na-touch ng ating Panginoon, yung mga taong pinagaling niya, no, sa karamdaman, yung mga taong inaalihan ng demonyo na naging malaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So they were not only cured, but because of that healing na nangyari sa kanila, they opted to journey with Jesus. They opted to journey. Mas ginusto nilang maglakbay. Siguro, para sa akin, it's not only that, they are attracted to Jesus, pero siguro it's part of being grateful to God. Being grateful to God na they want to support in whatever, ano man yung pamamaraan na maitutulong nila, no? They want to support yung ginagawang misyon
gawain ng ating Panginoong Jesus at ng mga alagad. Kaya anong makikita natin dito? Sabi ko nga, sa akin tiningnan ko dito, sabi ko, Jesus, in accomplishing His mission, didn't plan to do it all alone. Hindi po hinangad ng ating Panginoon na yung gagawin niya yung kanyang misyon upang ipalaganap, ipangaral ang paghahari ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kanyang sarili lang. He has a band of friends. Meron siyang companions. Meron siyang mga kaibigan. Andyan, sabi ko nga sa inyo, andyan yung mga apostoles, nandyan yung mga kababaihan na tumutulong at sumusuporta sa kanilang pangangailangan para magampanan nila ng mas maayos ang kanilang gawain. Ako po, bilang isang pari, meron akong karanasan when I was still doon sa dati kong diocese sa Bicol. No? I was assigned in a mission area. Na-assign ako sa mission area. No? At an early age, no, bilang isang batang pari, siguro after a year of my ordination, I was assigned as a parish priest. Naging kura paroko ako sa isang mission area. Napakabilis. Hindi man lang pinadaan ng ilang taon. No? Siguro kasi because of the scarcity of priests doon sa lugar namin, kaya naapura. But it so happened, doon po sa lugar na yun, kung saan ako nadistino, no? Yung lugar, hindi po kamukha dito sa San Miguel, bagamat no, yung San Miguel hindi naman lahat mayaman, pero yung area na yon na kung saan ako na-assign is living in poverty. People are living in poverty. Even the priest is living in poverty. Kaya nga, when I took over the parish, alam nyo kung magkanong tinurn over sa akin ng former parish priest? 500 pesos. It's 500 pesos. It's only an allowance for a week. Di ko pa nga alam kung sasapat. But anyway, no, since I was alone, yung kumbento, butas-butas ang bubong, bahay kubo, no, solo lang naman ako, wala akong kasama. Kasi hindi ako nasanay na magsama, no? Kasi kung ano yung meron yung i-offer yung place para sa akin, mas mainam na makilala ko yung mga tao doon sa lugar. No? Ayan, yun yung karanasan ko. And one time, kakain ako sa isang karinderya. Nakilala ko ng may-ari ng karinderya. Yung mga bus stop. No? Sabi sa akin, ay Father, kayo pala. Sabi sa akin, total Father, nag-iisa ka lang din naman. Dito ka na kumain sa amin. Araw-araw, 3 times a day. Pagka may bisita ka, magsabi ka lang. No? Look at that. Tingnan po ninyo. No? Bilang isang pari, I cannot do it all alone. I cannot live all alone by myself. I need to depend on others. No, kailangan ko magdepende sa iba. No? And Jesus, tingnan nyo, even Jesus has companions. No? Merong mga nagsusuporta sa Kanya. Yung pong mga, sabi ko nga sa inyo, it's not only ang companion niya, hindi lang yung mga 12 alagad, pero meron pang mga kababaihan na sumusuporta sa Kanya. Ako bilang isang pari, I experienced that. Naranasan ko po yun. I live, I survive, not on my own self. I survive because of the people whom I serve. No? Nagsusurvive ako because of the people na pinaglilingkuran ko. Not because I am wealthy, not because I am rich. I survive because of you. Kung anong meron ko, sapagkat
generous kayo sapagkat mabait kayo. Amen po ba? Talaga bang mabait kayo? Ayan. No, di ba? It's because of your generosity. No? Kaya nga po, eto yung pinakikita sa atin dito. Ayan. But unfortunately, ano yung unfortunately dito? Di ba? During the time of Jesus, to travel with women, yung maglakbay ka na merong kasamang mga kababaihan, is a taboo. Diba? Parang nakaka-skandalo. Jesus, a teacher, no, is traveling with women. Kahit nga siguro hanggang ngayon, when you see priests na merong mga kaibigang babae, baka yung tingin ng iba, uy, si Father, babaero. Diba? Ayan. No? Pero sabi ko nga anong gustong ituro sa atin? Let us reflect on this gospel passage. Ano bang tinuturo sa atin? Number 1, Jesus' traveling companions tells us about the church. It speaks about the church. Ano ba ang simbahan? Now, how do we call the church? Tinatawag natin ang simbahan, Holy Mother Church, inang simbahan. Tingnan nyo, even the church, ina. No? Pero hindi nangangahulugan, because we call the church, the church as Holy Mother Church, it doesn't mean that it is only for girls. Hindi lang po para sa mga kababaihan to, bagamat totoo, mas marami ang maninimbang babae. Bagamat mas marami ang naglilingkod na kababaihan. Pero hindi nangangahulugan ng simbahan is only for girls. No. Yun yung reality na gustong ituro sa atin. Na Jesus is inviting us to accompany Him. Na samahan natin siya sa pagmimisyon, sa ebanghelisasyon, hindi lamang babae, hindi lamang pari, lahat. No? Evangelization and mission is not the sole duty of a priest, but it is shared by all the baptized. No, lahat tayong binyagan ay nakikibahagi sa mga gawa nito ng ebanghelisasyon at pagmimisyon. Ano po? Kaya nga, di ba, alam nyo si Bishop Dennis, during our recollection, he once again stressed, in-stress niya ito, lay empowerment. Bagamat yung pari na mumuno, head servant, pero there are also other servants that can help. Hindi naman pwedeng lahat na lang si Father. No? Kaya nga, bakit ka minsan pagod na pagod si Father? Kasi sinolo lahat. Hindi natin pwedeng solohin lahat. Ang dami po ninyo. No? Kahit kahit yung mga leaders ng mga different organizations, yung mga leaders ng iba't ng mga bukluran, kapag sinolo nyo lahat, mapapagod talaga kayo. Kaya nga po, pinapaalala sa atin, we are not alone. Meron tayong mga kasamahan. Share the responsibility. I-share natin. No? Anong hamon sa atin? Ang hamon sa atin is to become collaborators. Maging mga collaborators. Nakikipag-collaborate, hindi tayo mag-aaway-away, hindi tayo magbabanggaan, ngunit we collaborate towards a goal. Ano yung goal natin? We collaborate, magtulong-tulungan. O diba, uulitin na naman natin, itong ibig sabihin din ng synodality. A church that is synodal. Ang simbahan na synodal ay simbahan na nagtutulong-tulong, naglalakbay na magkakaagapay, magkakasama. Hindi lamang
solo, hindi iisa. Alam niyo po, sa pagpapatuloy ng ating pagninilay, no, di ba, pagka merong tulong tayong natatanggap sa ating kapatid, sa ating kapwa, anong nawiwika natin? Anong sinasabi natin sa kapatid natin yon na tumutulong sa atin? Anong tawag natin? Isa kang anghel. Isa kang anghel. No? Yan ang wika natin sa mga taong mabubuting loob na handang magbigay ng tulong. Nasasabi natin, sugo ka ng Diyos, isa kang anghel. Totoo, sapagkat ganito naman talaga ang gawain ng isang anghel. Bilang sugo ng Diyos, maliban sa pagbibigay ng mensahe ng Diyos, God's messenger, tayo ay kanilang tinutulungan, pinagsasanggalang, pinapatnubayan nang lagi tayong makatahak sa tamang daan. Sila'y hindi lamang naglilingkod sa Diyos, sila'y ating mabuting kaibigan na nakikilakbay sa atin. Tayo rin nawa ay maging isang anghel sa diwa ng pagtulong at paglilingkod sa lahat ng pagkakataon na ipinagkakalob sa atin sa mga gawaing pangsimbahan man o pang-araw-araw sa pangkaraniwan nating buhay. Muli po, San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Magsitayo ang lahat. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang kanyang presensya. Ang ating itutugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao naway magtamasa ng buhay ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen.
Tatayo po ang Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo at dumadalang sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, tinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tayo magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ng pagkain nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga dinulutan nito ng lakas ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan sa maaasahang pagkalinga ng iyong mga anghel sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo magsiluhod para sa panalangin sa paghahanda sa pagdiriwang ng hubileo ng parokya ni San Miguel Arcangel. Amang makapangyarihan, bilang isang sambayanan ng parokya ni San Miguel Arcangel, kami ay sama-samang naghahanda sa pagdiriwang ng 300 taon ng pagkakatatag ng aming parokya. Buong pagpapakumbaba naming kinikilala at ipinagpapasalamat ang lahat ng mga biyayang kaloob mo sa amin bilang isang sambayanan, lalo't higit ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kami ay nagpapasalamat sa pagyabong ng aming pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan na siya ring nagpadalisay sa amin. O aming Ama, itinataas namin sa iyo ang mga adhikain ng aming parokya sa pangunguna ng aming mga pari, mga lider laiko at ng lahat ng mga mananampalataya. Hangad namin na kami ay maging isang sambayanang nakasentro kay Kristo, isang sambayanang hinuhubog sa pananampalatayang Katoliko, isang sambayanang naglilingkod at nagmamalasakit sa kapwa, at isang sambayanang sumasamba sa iyo. Akayin mo kami sa tulong ng aming patron na si San Miguel Arcangel tungo sa banal na pamumuhay. Buong puso nawa kaming makapaglingkod, alang-alang sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos na siyang kaganapan ng aming paglalakbay bilang isang parokya. Sa aming paghahanda sa 300 taong anibersaryo ng parokya, naway magningning si Maria sa aming paglalakbay, tanda ng kaligtasan at pag-asa. Maging mabunga nawa kami para sa aming lahat ang pagdiriwang ng aming hubileo, upang kami ay patuloy na makapagtalagaan ng aming sarili bilang mga saksi ng mabuting balita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Miguel Arcangel, patron ng aming parokya, tayo'y magsiupo sumandali. Ngayon po ay gaganapin natin ang pag-aalay ng mga kandila sa imahen ni San Miguel Arcangel. Ang ningas ng mga kandila ay sumasagisag sa liwanag ni Kristo na ating Panginoon. Ang pag-aalay ng mga kandila ay gagampanan ng mga tagapagtaguyod sa araw na ito na bumubuo ng Rotary Club of San Miguel de Mayumo. Sina Irene D., Dolor Babas, Seni P. Babas, Nelia Cruz, Mila K. Benaventura, Elsa Roque, Annabel Gadi, Meli Santos, Linda Fernandez, Josepina Castañeda, Beth Pascual, Baby Jacinto, Josie Barilla, Eileen Mendehar, Baby Pagala, Baby De Belen, Miraflor Serrano, Joseph Biola, Emeng Taruk, Danny Sarmiento, Edgy King, Perry Dimla, Joey Caparas, Rudy Sebastian, Marcelo Legaspi, Mar Aduro, Aurora Tiston, at Margaret Galvez.
Ang panalangin ng pagtatalaga ng pamilya sa pangangalaga ni San Miguel Arcangel ay pangungunahan ni na Brother Danny at Sister Tessie Cancino. Kakatawanin ni na Brother, ni na Sister Baby Jacinto at Daniasin. Magsilhod po ang lahat. Magsilhod po ang lahat. Pagtatalaga ng pamilya kay San Miguel Arcangel. O prinsipe ng mga anghel, dakilang mandirigma ng makapangyarihang Diyos at kinakikitaan ng pagmamahal sa kaluwalhatian ng Diyos, pinakamataas sa mga mandirigmang anghel at pinakamawain sa lahat ng mga anghel, minamahal na Arcangel San Miguel, kami na nagnanais na maging iyong lingkod na deboto, kami na ngayon ay nag-aalay at nagtatalaga ng aming sarili sa iyo at inilalagay namin ang aming sarili, ang aming pamilya at ang lahat ng aming pagmamayari sa lilim ng iyong makapangyarihang pangangalaga. Kami na iyong mga lingkod ay nag-aalay ng sarili. Ilingon mo sa amin ang iyong mga mata na aming ipinagmamakaawa sa kung para saan itong abang pag-aalay at alalahanin mo na kami ay nasa iyong pangangalaga. Ikaw na dapat tulungan kami sa buong buhay namin at pagkalooban kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Pagkalooban nawa kami ng biyaya na mahalin ng Diyos ng higit sa aming puso. Aming pinakamamahal na tagapagligtas na si Jesus at aming minamahal na Inang Maria, ipagkaloob sa amin ang lahat ng tulong nang sa gayon kami ay pagkalooban ng korona ng kaluwalhatian sa langit na tahanan. Ingatan mo kami palagi laban sa aming mga kalabang pangkaluluwa, lalo't higit sa mga huling sandali ng aming buhay. Halina o maluwalhating prinsipe at tulungan mo kami sa kahuli-hulihang pakikipaglaban kasama ang iyong makapangyarihang sandata. Ibulid mo sa kailaliman ng impyerno ang ama ng mga kasalanan at ang mapagmataas na anghel na iyong kinalaban nang nagkaroon ng digmaan sa langit. Amen. Amen. Tayo po'y magsitayo. Ngayon po ay pakinggan natin ang pasasalamat ng ating punong tagapagdiwang, Reverend Father Juvencio Alarcon.
Muli po, salamat sa mga sponsors natin, sa inyo pong lahat ng managsimba ngayong araw na ito, ikatlong araw ng ating pagnonovena para sa karangalan ng ating patron, San Miguel Arcangel. Salamat po sa lahat ng naglingkod, sa lahat ng nag-serve sa misa, yung ating pong mga lectors, lay minister, yung ating choir, yung ating pong mga altar servers. Maraming salamat po. Para sa ating lahat, palakpakan po natin ang bawat isa. Ngayon po ipakinggan po natin ang pagpapakilala kay Saint Titus Brandsma na babahagi po sa atin ni Brother Alvin Evangelista, isa pong Carmelite brother. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pauna na po ang aming pagbati ng maligayang kapistahan ng ating patron, ang dakilang San Miguel Arcangel. So nandito po kami ngayon sapagkat nais po naming ipakilala sa inyo ang isa sa mga bagong banal, bagong santo, bagong hirang na santo ng ating Papa Francisco. Siya po ay si Saint Titus Brandsma. Ang relikya po ni San Titus Brandsma ay na nandito po sa inyo ay lumibot na po sa buong Pilipinas. Ang parokya po at tandambana ng San Miguel Arcangel de Mayumo ay pang-siyam na po at 4 na lugar na napuntahan. Kaya po nais naming ipakilala kahit sandali si Saint Titus sa inyo. Si Saint Titus po ay isang Dutch Carmelite, galing po siya sa Netherlands. Siya po ay naging banal sa pag-defend sa katotohanan, sa pagtatanggol sa katotohanan tulad ni San Miguel Arcangel. Pinanindigan po ni San Titus Brandsma ang kahalagahan ng dignidad, ang dangal ng bawat tao, lalo na po ng mga Hudyo ng panahon ni Adolf Hitler. Sa kanya pong pagtatanggol para sa katotohanan, siya po ay dinala sa iba't ibang concentration camp tulad ng milyon-milyon na Hudyo. Sila po ay pinahirapan, sila po ay binigyan ng napakaraming pagpapakasakit. At ang bawat pagpapakasakit po na ito ay inattribute ni Saint Titus Brandsma sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, matapos po ang mga ilang panahon, mula January hanggang July ng 1942, siya po ay pinahirapan hanggang sa hindi na po kinaya ng kanyang katawan. Bumigay po ang kanyang katawan at namatay. Kasama ng milyon pa at iba pang mga Hudyo, isa po si San Titus Brandsma na inilagay sa pugon para i-cremate. Kaya po ang kasama po nating relikya sa ngayon ay hindi po siya first class relic. Siya po ay second class relic sapagkat wala pong na-recover na abo kay Saint Titus Brandsma. Ang nandito po ay parte ng kanyang habit. Sa bawat paglibot po namin sa bawat lugar, sa pang-siyam na po at 4 na lugar, marami po ang nagpapatunay na sila ay nagkaroon ng iba't ibang testimonya na nagkaroon sila ng kagalingan, nagkaroon sila ng kaginhawahan sa kalooban. Kaya minamahal kong mga kapatid, kaisa po ng lahat ng Karmelita sa buong Pilipinas, pinapakilala po namin sa inyo si San Titus Brandsma, na anuman pong daladala ninyo ngayon sa inyong kalooban, anuman pong hirap, pasakit, pagsubok sa inyong buhay, lumapit po kayo kay San Titus Brandsma, hingin niyo po ang kanyang panalangin. Kung kayo po ay may mga natatanging kahilingan na nais isulat, lumapit lamang po tayo kay Brother Ruel Bautista. Nasa kanya po yung susulatan ng mga prayer intention at dito nyo po ilalagay sa ating intention box. Muli po, nagpapasalamat po tayo mula po sa aming Prior Provincial, Father Rico Ponce Ocarm, sa ating Rektor at Kura Paroko, Father Abel, at sa ating punong tagapagdiwang, Father Enjoy, at sa community po ng Third Order of Carmelites dito po sa ating parokya, ang Mother of the Divine Grace Carmelite Community. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa relikya at imahen
ni San Titus Brandsma. Muli po, magandang hapon at maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Tatayo po ang lahat. San Titus Brandsma, tinatanggap ka namin dito sa aming pamayanan, ang Pandiocesis na dambana at parokya ni San Miguel Arcangel de Mayumo ng buong puso. Puno kami ng biyaya at kagalakan ng aming pamayanan ay isa sa maraming mga lugar na iyong dadalawin. Ipanalangin mo po kami sa Diyos upang katulad mo, kami ay mabuhay na nakikita siya sa mukha ng aming mga kapatid kung saan ang Espiritu ng Diyos ay nananahan. Kami nawa, tulad mo San Titus, ay makapaglingkod sa aming mga kapatid ng may pag-ibig. Nakikita ang bawat isa, ng bawat isa ay natatangi sa mata ng Diyos. Gayon din kami nawa, tulad mo, ay maging kagalakan ng mga anghel sa langit sa iyong pag-aasam sa katotohanan, pagtatanggol sa katotohanan, at pagpapahayag ng katotohanan sa bawat sandali ng iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
We are the sons and daughters of Carmel, called to share its spirituality and tradition. We are pilgrims and prophets of today's generation. We'll make the world a better place to live in. We are the sons and daughters of Carmel. Running our veins is the blood of Elijah. Till the ends of our lives, we serve you faithfully. We'll fight for freedom, justice, peace, and love. Carmel is the wellspring of our hopes and dreams. She's always there to give us strength and inspiration. Carmel is the wellspring of our hopes and dreams. With Our Lady of Mount Carmel, our life is always full of meaning. We are the sons and daughters of Carmel, like the prophets of old and of great saints. There will always within us an empty space for Christ, the Holy Spirit and communion with one another. Carmel is the wellspring of our hopes and dreams. She's always there to give us strength and inspiration. Carmel is the wellspring of our hopes and dreams. With Our Lady of Mount Carmel, our life is always full of meaning. With Our Lady of Mount Carmel, our life is always full of meaning.